Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today nakatapos na naman tayo ng isang project. This is the ZD Toys War Machine action figure 110 scale. Thank you very much Laro Anan for providing the action figure for unboxing, review, and customization. Meron na pala tayong unboxing and review nito mga ma'am, sir, sa mga previous videos natin. And ngayon, meron tayong client from Shopee. Umorder siya. This cost around 6,000 pesos. Yung listing sa Shopee. Okay? So, kung gusto niyo umorder mga ma'am sir, 6,000 pesos only. Tapos, ang ginawa natin dito, ito yung stock na na ZD Toys. Yan. Ito yung itsura niya. Yan yung appearance niya. Tapos, ang ginawa natin, kinustom repaint natin siya na merong skull sa faceplate, sa chest, and yun lang pala, dalawa lang. And dito sa sa box art and dito rin sa kanyang base. Okay? Pinirmahan ko na rin tong base and also pinirmahan ko na rin tong box art sa taas. Okay. So yung proseso na ginawa natin dito, nag-spray tayo ng Bosnia number 4 flat black for our primer. And then dry brush with gunmetal. And then para naman doon sa skulls, ito yung in-apply natin. Hero Paints Water-Based Acrylic Primer Matte White. Shout out to Hero Paints. Maraming salamat Hero Paints for sending these paints for testing and para sa mga custom repaints natin. Maraming salamat sa palaging pag-sponsor sa Ralph Cifra Toy Customs. And also maraming salamat din Laro Anan for always sponsoring Ralph Cifra Toy Customs sa mga unboxing and reviews natin. Marami tayong Iron Man na ZD Toys mamaya na i-unbox and i-review din. Okay, but for the meantime, ito muna. After ng white for the skull, nag-dry brush tayo ng black para dun sa skull para hindi naman masyadong malakas yung contrast ng skull. And then, we added gold. Ito, Dwarven Rich Gold yung ginamit natin. Oy, for the gold. For the gold paint, nahulog pa yung gold. Ito, Dwarven Rich Gold. Super nice ng gold na yan. Favorite ko yan. Maraming salamat Hero Paints. Kasi available na yung mga paints ngayon. Dati kasi hindi available yan eh. Okay, walang gumagawa na local. So lahat ng metallics paint ko, Vallejo. Ngayon, i-replace ko na yung Vallejo ko with this Hero Paint. Sobrang ganda. Try nyo mga ma'am sir. You can buy this sa Lazada or Shopee. Type in nyo lang sa comment section sa search bar HIRO Paints. Lalabas na doon yung results and then you can buy from there. Tapos nag-ship din sila nationally. And then locally around the Philippines. Tapos ano pa ba ginawa ko dito? Ayun, gold parts and then silver parts para dito sa steel toe. And then red eyes. Red paint lang ginamit natin dyan, warm red. And also, for the blood effects, gumamit ako ng sponge and then dinab ko lang yung mga areas na gusto natin lagyan ng mga blood effects. So, this is fully articulated. Gumagalaw lahat yan mga ma'am sir. Sa mga nagtatanong kung meron ba itong mga paint chipping, well, hindi siya mababawasan yung paint chipping chance kasi naka-top coat to at saka fully cured naman to mga ma'am sir. Ang top coat na ginamit natin dito ay number 191 flat clear. And also yung mga toys naman ngayon mga ma'am sir, meron yung mga joint spaces. Okay, so hindi naman wala namang friction kasi nangyayari yung mga paint chipping, nangyayari yan kapag walang space yung mga joints. Yan katulad yan dito sa knees, meron namang space yan eh. 'Di ba? Pag gumagawa ang mga toy manufacturers, kino-consider nila yan kahit 1 mm na space, meron yan. Kaya since custom repaint to, dahan-dahan natin siya i-rotate, dahan-dahan natin siya igagalaw. Yan, hindi yung sobrang fast na mga movements natin. So pag-iingat talaga kahit naman sa mga bagong laruan din eh, 'di ba? Kahit na galing sa stock or kahit na stock yung toys natin, dahan-dahan lang talaga tayo mag-rotate kasi baka mamaya ma-damage, 'di ba? Kunwari, hindi naman pala naro-rotate tapos pinipilit natin. Talagang madadamage yung mga laruan. Tulad nito, yung mga attachments dyan, dahan-dahan lang mga ma'am sir sa pag-attach. At saka yung mga pag-bend ng knees, pag-bend ng elbows, yan, dahan-dahan lang yan. Okay? Tapos, ano pa ba?
So yun mga ma'am sir. Kasi ang dami nagtatanong, frequently asked questions na yan mga ma'am sir sa, sa toy customization na process natin. Paano daw mape-prevent yung mga paint chipping at saka paint scratches. So unang-una, kailangan nyong maglagay ng primer. Recommended yan para may addition layer yung surface. Pangalawa, ingatan yung pag-rotate. Pangatlo, lagyan ng top coat. Okay? Huwag masyado excited sa paglalaro. Yun lang talaga. Tapos, ako hindi ko masasabing 100% paint chip free to kasi depende yan sa nag-handle ng toy. Okay? Kung ako, mag-handle ng sarili kong custom repaint, I will be very careful kasi alam ko na since additive element ang mga pintura, isipin nyo kahit sa mga kotse, 'di ba? Sobrang tested na ng mga paint na yan, high quality paints. Pero ang makakagasgas sa kanya, yung susi niya, metal, 'di ba? Isang gasgas nyo lang dun. Tanggal ka agad yung top coat nun, tanggal yung base coat, hanggang dun sa metal makikita. Kahit na pinag-aralan nila yan, anti-weathering, protected yan by rain, by snow, by heat. Ang makakasira sa kanya yung mismong susi niya, 'di ba? So ganun din yung iniisip ko dito sa mga custom repaints natin. Iingatan talaga natin, just like yung pag-iingat natin sa iba't ibang mga bagay. So yun mga ma'am sir, that's it. Yun ang aking sagot sa mga frequently asked questions about paint weathering and paint scratches and paint rubs. Kasi may space naman 'di ba? May space naman. Ngayon, kung walang space, ito ang solution, pwede nyo i-sand. Okay? Pero pag sinand nyo, mawawala yung surface detail ng sinasand nyo. Kasi kunwari, meron texture dyan, tapos sinand nyo, obviously, mawawala yung texture nun. Kunwari, kasi dito okay lang kasi flat to Pero pag cloth, kunwari may texture yung kunwari McFarlane Toys, no? Tapos meron siyang, si McFarlane Toys, Batman na Dark Detective. Alam ko, merong pants yun Kunwari, sinad nyo dito sa part na to, mawawala yung texture ng pants. Diba? Magiging smooth yun. So, tansya na lang. Tanggalin nyo na lang yung 1mm na space para lang magkaroon ng joint space. Para pag i-rotate nyo, mabawasan yung friction. Kasi nangyayari lang naman yung paint chip tsaka paint scratches kapag may friction between the two surfaces. Ngayon, kung walang friction, ito, no? Teka lang, bababa ko lang to. Dito. Ngayon, ito yung isang plane, ito yung second plane. Ngayon, kung may friction yan, talaga magkakaroon ng paint scratch yan. Ngayon, kung wala namang friction at saka meron siyang 1mm na distance, mababawasan yung chance na magkaroon ng paint chips o paint scratches. Okay? So yun, in-explain ko na dito sa ating video kung paano mape-prevent ang mga paint scratches at paint rubs gamit itong si Punisher War Machine. Okay. Maraming salamat sa inyong suporta mga ma'am sir. Ralph Cifra sa YouTube, Rain Cifra sa Facebook, and Ralph Cifra _ sa Instagram. Okay? So yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!